Bago ang lahat, si Steve Kerr sumuko na. Aminadong hindi na kayang umabot ng number 7 dito sa West at swerte pa kung makaabot ng number 8. Matagal nilang inalagaan yung number 8 position, halos tumubo na. Inadmit nitong si Steve Kerr after silang i-demolish ng Boston Celtics, pumatak pa ng number 10 ng Golden State after manalo din ng Portland kontra sa Indiana Pacers 129-119, 32 points, 11 rebounds at 4 assists para kay Denny Abdiha. Based pa kay Steve Kerr, hindi sila nagtatangking. Ito yung naging response niya sa isang tanong ng reporter na bakit pa sila maglalaro para sa play-ins, para saan pa. Sinagot kasi niya na nakikipag-compete pa rin itong Golden State dahil 8.5 games ang lamang nila kontra sa Memphis. Para malaglag sila sa play-ins at pumasok ng number 11, kailangan nilang matalo ng 9 out of 13 games. Yung Memphis naman kailangan manalo ng nasa 11 out of 14 games. Lamang pa ng isang remaining game yung Memphis at sila din yung may pinakamahirap na schedule na natitira. Kahit hindi sabihin ni Steve Kerr na nagtatangking sila, hindi kasi mahalata. Wala namang kasing hahabulin ang Warriors sa play-ins, kaya bakit pa sila magtatang kung nakaangat na sa kanila yung Portland? Bago kasi nanalo ang Portland kontra sa Indiana, nasa number 12 or 13 ang Golden State pagdating sa lottery. Ngayon, number 11 na sila. Lamang ng nasa 4 hanggang 5 talo ang Bucks at Bulls. Pwede pang mahabol ng Golden State ang number 10 at number 9 spot sa lottery. Sila yung team na nasa play-ins pa rin ngayon at tanging team so far na may chance na pumatak ng top 9 sa lottery or may chance pang umabot ng number 8. Kahit sabihin ni Steve Kerr na nakikipag-compete sila, marami mga player ang merong injury at bumababa ang ranking nila. Hindi man sila makaabot ng playoffs, at least pwede nilang maabot yung number 8. So ibang number 8 pala yung hinahabol ngayon ng Golden State. Hindi yung top 8 dito sa West, kundi top 8 sa lottery. Dinimolish ulit ng Lakers yung Rockets. 7 game winning streak na ang Win Angeles Lakers. Shutdown ulit si Kevin Durant. If you cannot stop them, stop him. Ito ang naging taktika ngayon ng Lakers. Si Kevin Durant ang tinatarget ng depensa nila. Hindi makalusot sa double team ng LA. Si Marcus Smart lang pala ang katapat nitong si KD. Naging better defender tuloy si Luka kasama si Smart. Based pa kay Coach Ime Udoka, every time na susubukan ni KD na mag-initiate ng play, lagi siyang itatrap or kaya ido-double team. Na-expose na ang weakness ng Rockets, walang point guard. Lalo pang na-expose yun na kapag sinatdown si Kevin Durant, nagkakagulo yung offense nitong Houston dahil wala naman silang legit point guard or facilitator. Kapag na-double team itong si Kevin Durant, wala agad siyang mapasahan. Imbes kasi na lumapit yung isang point guard, mag-iintay siyang ipasa na lang sa kanya. Kaya madaling na-double team si Kevin Durant dahil halos pinapanood na lang siya ng mga ka-teammate niya kapag nakikipag one-on-one. Kaya madaling sumugod yung second player na didepensa kay KD, kaya natatrap agad siya. Wala kasing makagawa ng adjustment dahil wala silang facilitator. May defense ang Rockets, isa sila sa best team. Ang Lakers naman, isa sa worst team pagdating dito sa defense. Kaso 3 ang point guard nila or facilitator, 4 pa kapag kasama si Smart. Dati may kasamang Rondo si Lebron nung siya ang naging point guard sa LA noong 2020. Galing din ng Boston nung si Rondo. Ngayon naman may Marcus Smart si Luka na galing din ng Celtics. May isang play pa doon na parang iniisahan na lang talaga ni Smart itong si KD. Parang hihilahin niya si KD at itutulak siya. Parang inabutan na rin ng trauma itong si Kevin Durant kapag si Smart ang nasa harapan niya dahil nagmumukhang best defender si Luka kapag kasama niya si Smart dahil haharangin nitong si Smart tapos itatrap lang ni Luka. Si Ayton naman maganda kasi din yung depensa kay KD na di-denied niya na makakuha ng pwesto. Mukhang nagbago na rin eh. Si Smart sa start ng March or mula start ng March, number 3 player pagdating sa charge. Meron siyang 18. Ito yung nakakakuha siya ng offensive foul mula sa kalaban. Mula 114 sa defensive rating, naging 110. Dahil din sa pagtaas ni Marcus Smart sa pagkuha ng charge, mula din March, ang Lakers ang number 1 team pagdating sa charge. Wala, nirhyme ko lang talaga. Bumalik di umano ang defensive player caliber na si Marcus Smart.
Yung iba natatapos ang karir kapag napunta sa LA pero mukhang nabuhay ulit ang karir nitong si Marcus Smart dahil sa defense niya. Kaya itong si Kevin Durant nahirapan sa loob ng 2 games. Nalimit lang si KD sa 18.6 rebounds, 4 assists, 4 turnover, 7 out of 11 sa field. Mostly Şengün at Amin Thompson na meron 27 points at 26 points. Si Luka 40 points, 10 rebounds at 5 turnover. Mali pa ata, 9 rebounds o 10 assists pa yun eh. Si LeBron, sinadya di umanong makakambak para magkaroon ng interview. Siguro nagpasalamat din itong si LeBron kay Luka dahil 7 straight games nang hindi siya nagwo-walk out. Wala lang, in-exaggerate ko lang. Parang balik ulit sa second option nitong si LeBron dahil nga hinahati nila yung 4 na quarter sa kanilang tatlo ni Luka at ni Austin Reeves. Kaya si LeBron nasa 30 points, 5 rebounds, samantalang si Austin Reeves nalimit sa 14 points at 8 assists. Si DeAndre Ayton naman natauhan na hindi siya pang superstar at pang role player lang talaga. Tumingin di umano sa salamin si Ayton at sinabing I'm not him. Pero sa malamang nakita lang niya yung sarili niya dito kay Clint Capela nung makaharap niya. Sinabi ni Ayton na hindi talaga siya yung guy para sa Lakers. Dahil kung magmamatingas pa rin kasi siya, wala na siyang pupuntahan kung sakali.